React lang ko dito sa balita kanina na napanood ko na ito sa tungkol po dito sa kay ano to, Win Gatchalian at saka kay ano, itong kay Chis Escudero. Meron silang ano dito, actually nandun yung ano, undersecretary po ng DBM, yung Department of Budget and Management, para sila magkaroon ng pagmi-meeting to parang hocus-focus nila doon. Ano ba tama bang tabang term diyan? Parang mayroon silang meeting doon, no? Bang mayroon na kung ano diyan dapat i-ano sa kanila. Na pinatawag nga itong taga Department of Budget para gusto tong gobyerno na to ngayon is makatipid. So mayroon silang target na mga ahensya na dapat pa bang ituloy to o hindi na. Kagaya nitong nabanggit nila ni Win Gatchalian, ni Win Gatchalian itong dating hawak ni Sino ba yung mga hawak yan dati? Ang alam ko diyan na natandaan ko si Bong Revilla, Ronnie Ricketts, at saka sino pang yan sa optic board. Yung mga sa mga CD dati, yung mga namimirata na natandaan ko pa yan na pag dumaan ako ng Quiapo, pag mayroong mga dating nagre-raid dyan sa mga nagtitinda ng mga kapatid natin mga Muslim, kanya-kanya silang tago sa paninda nila dahil nire-raid ng OMB. Inumansano nakasama diyan, no? Hindi ko lang matandaan kung sino-sino pang mga OMB chairman diyan. So ito yung target nila, isang ahensya na to na parang walain na to nila. Burahin na to kasi wala nang to silbi daw ngayon kasi ang mga tao ngayon nanonood naman sa YouTube. Ito yung sabi ni Win Gatchalian. So para sa akin, may mayroon siyang reason na totoo naman talaga. So ang nila yan dyan is hindi daw yan, ang right sizing, hindi daw ibig sabihin yan ay magkatanggalan. Ano bang tawag niyan? Halimbawa yung Optic Regulatory Board, OMB yan ay kung tanggalin nila ang mga tao dyan, saan nila ilagay? So talaga magtatanggalan, hindi yung right sizing. Hindi ang nakalagay pa nila, hindi nangangahulugan na magkatanggalan. So saan nila ilagay yan? Ilipat nila sa ibang ahensya. So ang masakla pa nito, itong binanggit ni ang masama talaga nito, hindi ko matanggap itong sinabi ni Chis Escudero na itong yung mga sa mga eskwelahan, itong mga head teacher ba, na sabi niya wala daw ginagawa yan dyan, hindi na nagtuturo niyan. 90% na mga head teacher, hindi na yan yan kasi kiso maraming ginagawa. Kasi may mga, nasa video to. Bago nyo mapanood ang video niyan, may kunting pasiuna lang ako nito sa aking opinion na mag-ingat kayo nito kasi hindi itong right sizing na to na para sa sunod taon, itong taon na to. Kasi ang budget ngayon is 6 trillion mahigit. Gusto nilang makatipid pa para sa budget. So hindi to sila nagplano ng sunod taon gagawin nila itong taon na to. Kasi ang niyan, ilang bilyon lang matitipid. Sinagot siya ni Erwin Gatchalian na maliit lang kasi 6 trillion mahigit ang budget natin. So kailangan talaga nila itong taon na to pera. So alam natin walang pera. Ang nagkamali lang talaga nito ang mga tao ngayon, hindi nila alam na ang Pilipinas bangkarote na. Ang dami nang binibinta Ang dami ng mga mapagpirahan sa gobyerno na kinukuha ng kanila PDIC. Ilagay na lang natin. PhilHealth, GSIS, gawa ditong Maharlika Fund. Doon nila pinasok yung ibang pera niya na walang kwenta. Anyway, bago ko to bago ko magtuloy na may reaction dito, ipasok ko yung video. Tinalakay sa Senado ang panukalang right sizing o yung reorganization sa mga ahensya ng pamahalaan sa pag-asang makatipid. Kabilang sa mga sisilipin, ang mga mandato at trabaho ng ilang ahensya at personnel. Nakatutok si Mau Gonzales. Imbis na downsizing o pagpapaliit ng gobyerno, right sizing ang terminong ginamit ng Senado sa panukalang batas na bigyan ng Pangulo ng kapangyarihang bumuwag o bumuo ng mga ahensya o maglipat ng mga empleyado. Pero hindi raw ibig sabihin na magkakasibakan ayon kay Senate President Chis Escudero. What is the expected savings that we plan to achieve
through this bill. I hope that this is not only fashionable, Mr. Chairman, no? Dahil alam niyo naman sa US, they created the Department of Government Efficiency. Around 3 billion pesos worth of savings po ang ma-generate. Maliit lang, 3 billion out of 6.3 trillion budget. Yeah, it depends po on the tier, on the number of the employees or the program that will be right-sized. If, for example, at 7% will be right-sized, it will be, the net savings would be 15 billion. approximately 8.7 billion. It's an incomplete figure because you have to pay separation din eh. Maglalabas ka muna ng pera bago mo kitain yan eh. Hirit ng mga senador, maraming ahensyang tila na pag-iwanan na ang mandato o redundant. An example, Senator Win, is NAIA. Halos lahat ng trabaho ng taga-NAIA ginagawa na ng privatized entity nung pinrivatize yan ng gobyerno. Hanggang ngayon, andun pa rin lahat ng empleyado walang ginagawa. With all due respect to the OMB, kasi yung trabaho ng OMB nanguhuli ng CD. No? Pero alam naman natin, wala nang gumagamit ng CD ngayon. Diba? Puro YouTube na ngayon. All of these departments receive either 300 million, 400 million. And during the budget deliberation, Mr. Chairman, nakikita ko talagang pipilitin lang nila, gagawa sila ng kahit anong project para sabihin na kailangan nyo kami. It is part of the study that the committee will do so that it will be able to recommend the proper or necessary steps. That includes to review the mandates of these different agencies. Kwestiyon naman ni Escudero kung bakit hindi kasali sa right sizing ang mga guro at ibang teaching-related positions. Ang mga principal daw halimbawa, malaki ang sweldo pero hindi nagtuturo. Kaya ang ganda ng student to teacher ratio mo eh, sa papel. Pero sa classroom, ang pangit kasi hindi naman talaga nagtuturo yung mga yun eh. All principals hold teaching positions. About 90% of principals don't actually teach anymore. Kasi ang dami daw nilang ginagawa, ang daming kailangan gawin. Boss na raw sila ng mga teacher, ayaw na lang magturo. Which is unfair, to say the least, for teachers who are actually performing that function. Sagot ng Department of Education, inaayos na nila ito ngayon. Dagdag ni Escudero, ganito rin ang sitwasyon sa military and other uniformed personnel. Kaya tinataas na natin ang sweldo ng teacher, ng pulis at ng sundalo dahil pinagtatanggol nila yung bayan, tapos tigataas ng barikada sa gate ng Camp Aguinaldo. Yung sundalo, trabaho ng sundalo, hindi trabaho ng security guard at driver. Yung trabaho ng pulis, hindi trabaho ng alalay o secretary sa anumang opisina. Giit naman ng Department of National Defense, hindi dapat isama ang Armed Forces of the Philippines sa panukalang right sizing. Based on the Executive Order 292, nasa Secretary of National Defense to determine the size and structure of the Armed Forces of the Philippines. Nasa kanya po based on the existing security conditions of the state, which is very dynamic. Men in uniform personnel, sir. This deals with the national security of the country. Therefore, there are separate arrangements or standards. Tinutulan naman ng grupo ng mga government employee ang right sizing dahil unang tatamaan daw ang mabababang posisyon. Yung mga contractuals at contract of service po, laging sila unang matatanggal niya kahit may right sizing o wala. Kung talagang nagtitipid tayo, at parating mga kawani ang ating inaano, ang laging bawasan. At ito pa po, bakit rank and file, hindi yung matataas? May point naman kayo doon. Di po ba, we are forced to oppose this bill to protect the rank and file employees. Palagay ko lang, tutuhanin to ni Chis Escudero. Buti na lang may nag-oppose. Yung isang mama doon, nag-oppose siya na bakit doon tayo mag-ano talaga sa mga magtanggal doon sa mga mababa ang posisyon. Totoo yun. Sumang-ayon si Chis Escudero doon. Ang ayaw ko lang talaga nito ay kasama ito mga maestra. Ang mga maestra dapat nga, yung ibang maestra nga dyan, kung ayaw nilang ganun na, sino ba nagkamali niyan? Na DepEd? Nagkamali niyan na ang mga head teacher, ganun ang trabahoin lang? Kung head teacher ka, talagang, halimbawa sa isang eskwelahan, kung ilang kayo niyan, ikaw talaga magmumonitor yan. Lahat ng mga report yan, sa'yo babagsak. So talagang mawawala ka talaga sa focus sa sa pagtuturo sa mga estudyante. Ako meron akong kunting kiling dito sa mga kinikilingan ko to kunti itong kinikilingan ko tong mga maestra na sinasabi ni Chis Escudero na walang silbi. So, kung walang silbi,
Bakit kayo maglagay ng principal? Huwag na kayo maglagay ng principal kaya para pantay-pantay lahat ng mga lahat ng mga maestra, para hindi na yung ay principal namin yan, para lahat gagawa talaga ng trabaho para pagtuturo sa mga estudyante. Kung ganon, tanggalin niyo yung pagka-principal. Kung sa akin lang yung opinion, kung ayaw niyo parang ganon na parang pinag-initan niyo yung mga principal kasi walang ginagawa. Ganon ang pananaw niya sa mga maestra. Dapat nga mga maestra, dagdagan na nga ng sweldo to. Sinabi pa nga niya men and uniform, mga pulis, mga sundalo, kasama to sa plano niya, natanggalan. So, oppose na naman dito yung sa DND, yung USIC doon. Kasi parang hindi talaga maganda. Wala na silang maisip ngayon kung saan sila ng pera, bawasan ang pera. Kasi lahat ng ginawa na nila Pucha naman, mayroon kayong pera dyan na inaprubahan nyo yan, yung pang yung sa ayuda, yung para sa akap. Tapos yun pala, wala kayong pera. Bakit di nyo tinanggal yun? Ang dami nang walang kwinta dyan na mga isiningit nyo sa budget na walang kwinta. Tapos ngayon naghanap kayo ng paraan para magkaroon kayo ng makatipid. Tapos sinabi pa na diyan sa sa MIAA. Alam ko, nagkasibakan ang mga tao dyan sa MIAA, yung Manila International, sa airport ba? Nagkaano na yan, nagkatanggalan na yan dyan. Bakit ko alam? Kasi mayroon akong kakilala dyan, kasama ko dati sa trabaho, kasama sila sa kanilang departamento na nagkatanggalan. Kasi nga, ngayon, namamahala dyan sa sa Terminal 1, kay Ramon Ang na yan. Siya na inabsorb ng private yan. Ang manpower niyan ngayon ay private na, hindi niya yun gobyerno. So bakit ko kamo alam? Kasi siya, kasama dyan sila sa MIAA na magbawas talaga sila ng tao. So saan sila pupunta? Sabihin pa nila na walang matatanggal. Mayroong matatanggal. Nag-offer na sila ng early retirement pay. Ano pang inu-offer sa mga dyan, yung mga mga empleyado dyan? Pinagbabayaran na iba dyan, tapos sabihin nila, di nangahulugan na magkatanggalan. Paano hindi? Kaya lang, right sizing Bakit sabihin pang right sizing? Kung sabihin na lang ninyo na mag-abulis tayo ng mga departamento, tapos mag-redundancy tayo. Magtanggalan talaga. Kasi ang gobyerno natin ngayon walang pera Saan sila kukuha ngayon ng budget? May nakaamba tayo na mangungutang tayo ulit sa World Bank o saan man tayo pwede makautang para ipuno doon sa 6 trillion mahigit na budget natin itong taon na to. Wala yan walang pera dyan. Lutang pang ibang pera dyan. Gaya sa presidente natin, lutang pa yan. 6 trillion pero walang pera. Hindi buo yung 6 trillion na nandyan. Naghanap pa sila ngayon dyan kung saan tayo makautang para idagdag nila dyan sa 6 trillion. So pag nakaintindi tayo, kawawa tayo. Kasi ang laking pera, ang laking budget natin ngayong taon na to, inaprobahan last year lang. Bueno, last month, December. Walang pera. Sa laking pera na uutangin natin ngayon, lulubo ang utang natin. Dahil sa budget natin ngayon na wala nga silang mapagkuhanan. Buwis, nagtaas natin ng buwis noong nakaraan taon. Pero hindi sapat yun. Kasi, kinukurakot nga Nagtaas ka ng buwis, tataas naman yung kurakutin mo. Ganun lang yun Kagaya sa PhilHealth, halimbawa, minipits ang PhilHealth, magdagdag din ang mga hospital, magtaas din ang mga hospital ng ng mga babayaran nila, magtaas din yan. So para patas lang po, ganun pa rin, logika pa din Hindi mo sabihin na, ay salamat tumaas ang PhilHealth na ang nila, parang makiklaim mo. Imagine mo, ang hospital magtaas din. Ganun lang yun Negosyo. Hindi yan tayong mga mahihirap, hindi tayo nananalo sa mga ganitong laban sa gobyerno. Lagi tayong talo. Imagine mo lang ngayon ang ating budget, ang laki ng budget natin, pero wala nga tayong pera. Kaya, yung mga insertion nila dyan, iba, na hindi tinanggal sa ating presidente noong pinirmahan niya yung budget. Di pa alam kung saan ang pera niyan. So, ang insertion dyan,
Yun lang talagang sabihin na walang kwenta. Yun ang yung parang lutang, sobrang lutang nito, yun lang tinanggal. Pero magkano lang? Trillion pa rin ang budget natin ngayon. So, ngayon nagre-reflect na, domino effect na ang sitwasyon sa atin ngayon. Kasi, imagine, mga maestra, balak tanggalan ng sweldo o tanggalan ng trabaho yung iba dyan. Huwag na kayong lumingon dyan sa Senado. Tingnan nyo yung paligid nyo. Kayo mismo mga senador, mayroon kayong mga empleyado dyan na dapat nyo tanggalin din yan na walang silbi. Sigurado marami kayong mga staff dyan na wala rin silbi. Lahat naman na sa gobyerno, walang mga silbi, karamihan dyan eh. Kung right sizing talaga naman ang pag-uusapan, pupunta lang kayo sa dati maalala ko, pupunta lang ako ng mga ahensya sa gobyerno. Pupunta ako doon. Alas 8 ng umaga, yung mga empleyado ng gobyerno, wala pa yan doon. Pag dating ng alas 10, nandun na yung empleyado o empleyada. Pagdating ng empleyada doon, hindi pa yan kaagad-agad magtrabaho. Magkuskus pa yan sa mukha niya. Magsuklay pa yan ng mga 30 minutes. 30 minutes, pag tingin niya sa orasan na tanghalian na tatayo na yan. Hindi pa nakatrabaho yan, tatayo na, manangalian na yan. Yan ang mga sa gobyerno, trabaho sa gobyerno. Right sizing. Paano right sizing? Ang magandang gagawin nyo dyan, yung mga taong pulpul sa magtatrabaho sa gobyerno, yun ang tanggalin nyo. Kasi nagpapasweldo ang gobyerno niya na wala naman siyang ginawa, walang trabaho. Pero yung kawawa yan, yung mga staff na mga maliliit, yun ang nagtatrabaho. Pero yung mga, kunyari, mga supervisor, kunyari lang yun na may mapipirba dyan, yun ang sinasabi ko, magkis-kis lang ng konti ng kilay niya yan. Tatayo, alas 11 na, alas 12 na. Na yan, babalik na yan, alauna, alas 2. Konting upo lang yan, chika-chika, chismis yan doon, magmarites. Pagdating ng alas 4:30, alas 4, tatayo, uwi na. O kaya magliwaliw sa mga mall, ganyan ang mga trabaho sa gobyerno natin. Dapat yan ang titingnan nyo, senador. Hindi yung ganyan ang sabihin nyo, right sizing. Right employee sa gobyerno, dapat ganun. Pag ako ang sa gobyerno yan, dapat ganyan sa ko sa mga departamento. Titingnan nyo lahat. O kaya gagawa ako ng mga yung mga tawag dito, filtro, may tawag dito, kunyari, ikaw amo tapos magiging empleyado ka doon na normal kang empleyado, pagmasdan mo doon kung anong pinagagawa, huli yan. Ganun ang mali yung sinasabi nilang right sizing. Although may mga ahensya, kagaya ng yung optical na yan, para sa akin, tama lang din naman talaga na i-abolish na yan kasi wala naman talagang ginagawa yan dyan. Ito, MTRCB nga eh. Kung yan, bawasan nyo yan kung gusto nyo. Wala naman din ginagawa. Budget na sa sa gobyerno. Wala rin eh. Napakasayang lang talaga ng pera ng taong bayan talaga. Tapos ito mga senador, walang kwenta yung pinag-isipan nyo dyan. Mga sundalo, subukan nyo mga sundalo, mga pulis. Natanggalan nyo ng kung anong pwede nyo gawin dyan. Maagrebyado yan tayo. Tanggalin nyo. Subukan nyo na lang. Kita yung hinahanap nyo. Tapos mga maestra, kawawang mga maestra. Di nyo nakikita ibang maestra na pumupunta yan sa mga tumatawid yan sa ilog, tumatawid sa mga bundok. Tanggal chinilas, nagkapaa, nakayapak. Gapang. Tutulay sa mga kawayan doon, malalaglag yan sila, patay. Hindi kayo muna sa gobyerno, anong masabi nyo dyan? May maitulong ba kayo dyan sa mga yan? Nagkaano nga yan sila, sabi-sabi pa, nagkandabulingit nga yan sila, maglulun lang. Para lang, yung nila, yung plano, magpagawa ng ganito, maglulun ako sa GSIS. Paano pera ngayon sa GSIS? Magkano ang binulusan ngayon sa gobyerno? Bilyon din. Tapos itong mga senador, itong mga kumag na itong Win Gatchalian at saka itong si Chis Escudero, pag umpugin ko kaya ulo nitong mga to, para i-regalo ko kay madali lang yan ha, kasi pag yan ang itong DBM, Department of Budget, ito yung namin na pagbitingan sa Senado. Ito pala yung mga ganito-ganito. Report yan, papuntang Malacanang. Pagdating na Malacanang, pagkita ni Marcos ganyan o kaya sa kay Bersamin, pagkita niya, ito Mr. President, alam naman natin, Presidente na ngayon, mabilis yan mapaniwala eh. Walang sarili yung utak. O sige, tanggalin niya, OMB, tanggalin yan. Yun pala eh, mga maestra, tanggalan natin yung mga Ang bilis yan. Hindi nila paantayin pa sa sunod taon yan. Itong taon na to mag-effective yan. Pag sunod meeting nila yan, sigurado na may mangyayari yan. Agad-agad yan. May mga memorandum na yung Malacanang, sigurado yan. Abangan natin yan.